Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amro for Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you, May 27 to May 3. April 27 to May 3. Maraming salamat muna sa mga subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Maaring, teka lang, isuki pa ako. Diba, naipit pa yung pa ako. Maring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundo ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kunin nyo lang talaga sa inyo at gawin nyo lang itong guidance nyo ha, dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Hindi ang baraha, hindi ako, hindi ang sino man, kayo pa rin. Tayo pa rin ang magbabago nito. Nasa sayo si Ki, oh. Okay. Ito. Naku, meron kang blessing. Diba? May blessing. May pupo ako nakita eh. Iba sa inyo, nasa ano kayo, no? You're in an environment na either networking, YouTuber, TikTok, Facebook, or maraming tao yung places nyo. Or maaring may mga situation na ina-outdoor, ganyan. Maaring may pupuntahan kayo na maraming tao, ganyan. O kaya trabaho nyo sa outdoor, ganyan. O kaya hando kayo sa sitwasyon na nakikipagkasalamuha kayo sa mga maraming tao. Yun. Maring public, or there's an audience. Maring artista kayo, ganyan. Or hindi nyo, may mga group ako nakikita. So, iba sa inyo, meron tayo Aries, Virgo, Cancer, Sagittarius. Yan. Iba sa inyo, dadaan nyo nasa sa inyo si Ki ha, lahat ng fulfillment, happiness, answer, solutions, or pagbabago ng inyong destiny is in your hand. Yan, may mga mag-unlocking no, sa buhay nyo, may mga mag-open, either opportunity man yan, love life man yan, or any solution. Yan, may mga idea na maaari kang maisip, nakikita ko dito, maaari ito is for your stability, sa iba sa inyo, maaari this is for work, profession, or hindi yung thinking for stability, pang long last, ganyan. Pero nasa inyo yun, ano, maaari may mga didesisyonan kayo sa inyong situation. Yan, maaaring may pangatatapusin na kayong mga bagay-bagay sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, merong mga travel, ako nakikita dito, pero may blockage pa sa iba. No, maaaring sana makuha mo na, pero nasa sayo si Ki. Sana yung iba dito, walang blockage when it comes to travel, pero may travel na maaaring may konting blockage, na maaaring may konting kailangan bigyan ng hard work o effort, ganyan. Yung iba dito, maaaring maglalayag kayo sa barko, bangka, o by tubig, ganyan. Sa iba sa inyo, travel abroad to, sa nakikita ko dito. Merong mga situation na there's a changes or there's a movement ako na nakikita, pero medyo naguguluhan ka ata paano mo gagawin o paano mo solusyonan yung mga bagay o sitwasyon na yun sa nakikita ko. Pero nasa sa'yo kasi si Ki eh. No? Ikaw lang ang makaka-answer daw nun eh. Magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit yan, o magulo lang isip mo, o mga debate man yan sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na medyo hirap o may hirapan ka, maaring sa work mo, ganyan, o maaring sa makakaramdam ka ng pain, maaring sa physical activity mo, sa trabaho mo, mga ganyan. O kaya may isang sitwasyon na maaring hindi maging maganda, and then makaramdam ka ng painful doon. O kaya mga debate, no? O kaya may mga tao o may tao na maaring aabusuduhin ka o aabusuduhin mo yung sarili mo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pero sa ibang aspeto ng buhay mo, may mga positivity happen naman sa nakikita ko dito. There's a lack, there's a growth. Sa iba't yung expansion. Kasi dito na si Ki, ibig sabihin, may mga sitwasyon na masusolusyonan na siya dito. May mga fulfillment happen. May mga magpo-fulfill.
congrats kung ano man to kasi ibig sabihin, katabi siya dito, ibig sabihin, magpo-fulfill, matatapos na, ma-achieve mo siya. Kung ano may bagay na yun. There's an achievement ako nakikita sa'yo. Sana lahat kayo ganito. Tingnan natin ang iyong energy. Ala, ano kayo balahibong lumilipad? Anong energy ni Capricorn? Oh, sandali lang anak ha. Uy, may successful ah. Sa iba sa inyo, mayroon kayong mga hihintayin o mayroon kayong mga you're waiting for something. Ako nakikita dito. No? Pero ang nakikita ko sa iyo, nandito kasi si Wheel of Fortune, ibig sabihin, magiging maganda yung resulta nito. Kung ano yung mga hinihintay nyo, kasi nandito rin si Kyo, magiging okay daw yung resulta niya sa nakikita ko dito. Ma-achieve siya. Ganyan. Sa nakikita ko dito. And also, ang energy din ng iba dito, siguro may mga sitwasyon na magsasakripisyo ka, o kaya may mga bagay o sitwasyon na may mga gagawin ka, either mga multiple tasking, mga multiple priorities, baka maging busy kayo, o kaya dito yung sitwasyon na magkakaroon, na magpaplano na kayo ng mga bago, may mga bagong strategy, may mga you're thinking sa mga bagong pananaw sa kinabukasan this time. May mga bagay na maaari magiging patient ka sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko dito. Pagbabalik ng lakas ng loob mo dito, sa nakikita ko dito. Pero bakit ganito? Medyo may mga bagay na hindi pa clarity, ano, sa nakikita ko dito sa'yo. Pero in a divine timing, ibibigay daw to sa'yo. Kaya kung ano man yung mga hinihintay mo, sa ibang hindi pa nare-receive yun, kung ano yung mga hinihintay mo, in a divine timing is mangyayari o magaganap yun. Sa ngayon, maaring medyo nami-misalignment ka lang sa ngayon sa nakikita ko dito, no? Kung this is a money, maaring kailangan mong maging organized when it comes to money, or kung ito is mga kasama sa trabaho or mga karelasyon man yan o any situation, maaring ano ba yan, anak? Maaring nagkakaroon ng hindi pagkakasundo-sundo, no? Nagkakaroon ng mga disagreement, nagkakaroon ng may mga conflict kasi ako nakikita sa iba. Sana hindi lahat kayo, syempre. Yung energy mo yung paghihintay. May mga hihintayin ka, may mga sitwasyon na magiging patient ka, may mga sitwasyon na maghihintay ka ng katotohanan. Yun. Waiting for a change of a fortune ang nakikita ko sa dito. Anak, at kinakabisado mo ba yung salita ni Mami? Tingnan natin ang parating sa iyo, Capricorn. Anong parating kay Capricorn? Ano po ito, Universe? Ay. Ano ba yan? Yung card mo, nagwawala. Oh, ang ganda. Wow, successful. Parating sa'yo, successful. May mga wish come true ka daw na na makakamit. May mga kahilingan. Tsaka iba sa inyo, may mga good karma coming sa buhay mo. Congrats ha, good karma. Andito si Wheel of Fortune, andito rin si Justice. May good karma na darating sa buhay mo. May mga bagong simula o mga bagong magaganap o mangyari sa this time. It's more on positivity ito, no? Sa nakikita ko sa inyo. Positive siya. Uy, talaga. May mananalo. Ba't palagi ko nakikita sa'yo mananalo?
May mananalo. Hindi ko alam kung this a gamble, no? Pero, merong isang bagay o sitwasyon sa buhay mo na makakamit mo, na ikasisiya mo. Sa iba dito, baka gamble. Sana energy niyo. Depende na lang yun kung saan nyo gusto. Kung saan nyo gustong manalo, no? Yun na nakikita ko dito. And then also, there's a new direction happen sa buhay mo or na handito yung magi-start ka ng muli ng new mental health sa sarili mo, sa nakita ko dito. Also, may makikipag-usap daw sa'yo dito, siguro a member of the family or magkakaroon ng pagsasama-sama ng kapamilya or kasamaan sa trabaho sa nakikita ko dito. May mga pag-uusap or may mga sitwasyon na maaring a-actionan nyo, no, sa nakikita ko dito. Pero you will achieve talaga. May mga will-wisher ako nakikita sa'yo. May mga overflow of emotions, happiness, fulfillment, achievement ako nakikita sa'yo. As in, parang laki magbabago sa'yo. Pero bakit may mga taong galit sa'yo? Iba dito magiging busy. Pero may taong galit sa'yo. Hindi ko alam kung inggit sila o may taong galit eh. Parang you will become a center of attention sa nakikita ko dito. Yun. Iba dito, siguro you are a YouTuber, tulad ng sabi ko kanina, or artista, or baka mag-uumpisa na kayo, o nag-uumpisa na kayo sa sa networking sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba, baka mag-uumpisa na kayo. And you deciding na pumasok sa part na yun. Baka unti-untiin nyo yun. Pero mangyari daw na magiging masaya ka daw sa gagawin mo. May tao dito, maaring mas bata sa'yo, or a mother figure na makikipag-usap sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Meron. Tingnan natin. Balahibo. Sorry Ano dapat iwasan? May mga fortunate outcome. May mga joy, stability. You will receive something happy dito. The end of the difficult time ng buhay mo is mag-i-end na. There's a peace, ganyan. May mga kasiyahan. As in, maganda, prosperity. Kasaganaan. Hindi lang sa iyo actually. Sa iba sa inyo, together ng family nyo. Dapat mong iwasan. Uy, talaga? Yan natin Dito angels mo. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon na hindi ka mag-continue sa direction mo sa buhay. O yung hangga't hindi mo nakukuha o na kakamit yung isang bagay, huwag kang hihinto, sabi dito. Iwasan mo din na hindi ka maging aware sa mga kausap mo, sa mga makakasalamuha mo. You need to avoid yung mga bagay o sitwasyon na pwede kang malungkot, pwede kang bulihin, pwede kang masad, o iwasan mo na yung mga sitwasyon na kumbaga nangyari na, huwag ka na magpahatak pa doon, kumbaga tapos na, i-let go mo na yun. Sinasabi dito, iwasan mo din yung hindi ka matuto sa nakaraan, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng self-evaluation sa mga decision making mo o sa sarili mo, iwasan mo din yung hindi ka magtiwala sa sinasabi ng iyong instinct o ng iyong intuition, no? Sinasabi rin dito na iwasan mo rin na manahimik lang. Kung kinakailangan magsalita ka, magbigay ka ng opinion, o magbigay ka ng gusto mong sabihin, sabihin mo. Kailangan mo rin magsalita, no? Iwasan mo din yung isang sitwasyon na yung makipaglaban sa isang bagay o sitwasyon na walang katuturan. Ganun. May tinatanggal kasi ako dito sa kamay ko.
Yun o. Kasi nasa baba yung nipper ko. Yun, iwasan mo yun. You need to be aware. This is a time na magkaroon ka ng awakening. Let go yung mga dapat i-let go. Change a decision or transformation. Ano. Yun, iwasan mo ito. Kumbaga, iwasan mo yung mag-worry sa mga bagay o sitwasyon na pwedeng ma-delay. Ganyan. Nadidelay yun kasi may meaning. Ibig sabihin, kasi 'di ba meron sabi nga ng ano kasi ganito 'yan paano ko ba explain? Hindi nangyayari ang mga bagay o sitwasyon sa buhay natin. Kaya nadidelay ang mga ibang bagay o sitwasyon. Paulit-ulit ako, no? Kasi dahil yun kay universe. Kasi why? Dinelay niya yung bagay na yun kasi hindi pa nararapat na ibigay niya sa iyo. Isipin nyo yung mga ibang tao na nagaganap o nangyari. Meron silang mga bagay o sitwasyon na pinipilit nilang kamtin na kahit na okay naman yun. Pero kasi kung ibibigay sa yun, kung uukol, bubukol. Yung iba dito, yung iba kasi pinipilit nila yung sarili nila sa isang sitwasyon and then ang nangyayari at the end, napapahamak sila. Diba? Diba yung mga ibang tao, halimbawa, natutulog na nga, tapos may kakumpari siya na gigisingin pa siya para lang pumunta sa kabilang baryo, makipag-unuman. Anong mangyayari at the end? Diba? Isa sa kanila mapapaslang. Diba hindi naiisip yung ganun? May ano kasi, may dahilan kung bakit minsan kailangang ma-delay ang isang bagay. Kailangang ma-cancel ang isang bagay. Kaya huwag kayo madi-disappoint. Kasi ang taas ang nakasulat yun sa taas. Ang taas ang nagbibigay sa atin ng nararapat para sa atin. No? Kaya huwag kang iwasan mo yung ma-disappoint sa mga bagay na yun. Kung may mga bagay o sitwasyon na pwedeng ma-cancel, may maging ma-slow sa'yo o may mga sitwasyon na pwede pang ma-stagnant. Huwag kang ma-stress, huwag kang ma-depress, huwag kang malungkot. Nagaganap kasi talaga yun. Kasi maaring may mga dapat ka pang matutunan. Diba? May mga dapat ka pang aralin, may mga dapat ka pang i-change, mga ganun. Tingnan natin ang iyong love. Kamusta ang love ni Capricorn? Kamusta po ang love sa lahat kapatid, anak, magulang, karelasyon. O kayo iba dito, ano na kayo, matagal na kayo, no? O kayo magkasama, maaring iba dito, matagal na kayo nito. Parang andun kayo sa sitwasyon na negative, positive, ganyan. Pero, kung kayo magkasama nito, andito na kayo sa sitwasyon na you're caring to each other. Kasi nakita ko naman na matagal na kayo, ganyan. Kahit naman papaano, kahit na minsan may mga lungkot, siyempre for better for worse nga, di ba? Kahit hindi man kayo kasal, kapag pagka magkarelasyon kayo, ganun talaga yun. For better for worse. Till death do us part. Parang ganun na rin, no? Yun, ang nakikita ko dito. Kung kayo magkasama nito, handito yung lungkot, handito yung sigla, you giving your effort to each other, go to the flow. Hindi ko naman nakikita nagkakaroon kayo ng sakitan dito. Dito sa barako, hindi ko nakikita nagkakaroon kayo ng sakitan, pero you giving your feelings to each other. Ang nakita ko ito. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, maaring itong tao na to is umalis na sa iyo dahil nagkahiwalay na kayo. Maaring palagi ka pa rin niyang naiisip, gabi-gabi. Handun pa rin yung de-illusioning you or vice versa tayo andito pa rin yung sitwasyon na nasasaktan siya at napuprostrate siya at nagkaroon siya ng self-imprisonment sa paghihiwalay ninyong dalawa, nitong tao na to, no? Sa nakita ko dito. Maaring itong tao na to ay nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya at hanggang ngayon hindi kanya pa kayang kalimutan sa buhay niya. They still holding you sa nakikita ko dito. Kung ikaw naman is single, sa nakikita ko dito, huwag ka daw magmadali, sinasabi dito. Huwag ka magmadali, magbigay ka lang daw ng be patient and mag-put effort ka lang sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong tahakin this time. Yun ang sinasabi dito.
And syempre, you need to be aware. No? Pag-focus ka lang daw muna sa sarili mo. Sa magkakasama naman, nagkakaroon naman kayo ng pagtutulungan eh. Sa nakikita ko dito eh. Dito talaga kayo. Sa mga bago dyan, may parating daw sa inyo. Wow, talaga. May tao dito na maaring matagal nyo na siyang kilala. Or maiba dito kasama nyo to sa trabaho. Or maaring... Kasi may new love ako nakikita dito. May bagong... Sa iba nga single may bagong love na parating. Kaperahan. Kaperahan talaga yun. Kumusta ang pera ni ano? Ay, medyo masaklap to Bakit po? Ito ang kanyang kaperahan. Ay. Alala. Patay tayo dyan. Okay, when it comes to your money, sa nakikita ko sa'yo dito, medyo may financial problem kayo, no? Sa iba sa inyo maaring, kung hindi siya financial, meron kayong problema sa trabaho. Ganyan. So, when it comes sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, hindi ko nakikita kasi this is an unhealthy lifestyle. Hindi ko lang alam why, pero maaring marami kang pinagkakagastusan this time sa nakikita ko dito, kaya medyo may problema ka ngayon sa money. There's a hardship happen sa buhay mo. Ang nakikita ko kasi sa'yo dito is, kung tinumatutuhan dito si Hangman, may sabihin nakahang yung pera mo. No? Dito, hindi nagsasucess. Yun ang nakikita ko. Nagkakaroon ng mga lack of progress, medyo may konting delay to growth. Ako nakikita dito, no? Pero ang sinasabi naman dito na if you take it action dito to take care your money, no? Sa ngayon mahirap, sa nakita ko, pero sabi naman dito na alam mo sa sarili mo paano mo patatakbuhin yung money mo dito sa nakikita ko dito. And also, siguro iba sa inyo, maaring pinagkakagasto sa inyo o binibigay nyo sa pamilya nyo o may mga sinusuportahan ka dito. Kaya ang lumalabas dito ay maaring nag-empty yung iyong money, no? O maaring mas maraming lumalabas dahil sa na nakikip mo dito sa nakikita ko dito. Pero sa ngayon, maaring yung mga ipon nyo na rin na ilalabas nyo na. Sana wag naman lahat, no? Sa nakikita ko dito. Kasi hindi nagsasucess to sa ngayon. Medyo bad itong nakikita ko eh. Medyo bad. Lahat kasi lumabas sa nakikita ko dito. Pero take it action, no? It's up to you to make it happen eh. Nasa sa'yo daw to para magkaroon ng pagbabago sa buhay. You need to decide. May mga dapat kang i-end. May mga dapat kang umpisahan. Kung mag-umpisa ka mag-ipon. Diba? Mag-umpisa ka uli. Mag-ipon ka uli. Dito. Kumbaga, mag-ipon ka ng mga yung hindi ko alam anong pera dyan eh. Kasi, years na, Diyos ko, decade na ata akong hindi nakauwi. Sabi ka As in, hindi kasi ako umuwi. Hindi ko alam yung pera dyan. Kasi dito sa amin, mga gohakyandama dito. Yung mga coin na gohakyandama, iniipon, may mga tao dito na nag-iipon ng ganyan. Kumbaga, yung mga barya nila, iniipon nila, nilalagay nila. Kasi di ba mabigat siya sa bulsa? Yun. Yung mag-try ka mag-ipon, kasi sa ngayon, maaring yung mga ipon mo na ilalabas mo na rin. No? Sa nakita ko dito. Sana, maging maganda. Maaring may mga pinangakuan ka na tutulungan. Tapos sa'yo, parang ang nakikita ko sa'yo, kahit wala ka na lang, basta maitulong mo o maibigay mo sa iba. Maaring ganun. Diba? Tingnan natin, any opportunity pa po kay Capricorn. Uy, meron kang 10 of Cups.
Ganda. Dami mong aces. Ay, may bumaliktad. Okay. Iba dito, no, hinihiling na magkaroon ng travel. Pero, hindi ko, pero sa tingin ko magyayari to. Hindi lang sa ngayon. May konti lang tong delay sa ngayon. If you have a travel, may konting delay lang, pero mangyayari siya. Kasi andito naman si Ten of Pentacle. No, nagkaroon naman ng promises, pero tinabihan siya na Three of Swords. Basta manalig ka lang, no, sa nakikita ko dito. Hindi man tulad nga ng sabi ko sa iyo, 'di ba? May dahilan kaya hindi nagaganap o nangyayari isang sitwasyon sa buhay. Pero in a divine timing ibibigay 'yon sa iyo. Sa nakikita ko pa dito na opportunity, yes, may mga sitwasyon na pwedeng ma-delay. May mga unfinished business o nahandito rin yung sitwasyon na magkakaroon ng paghihigpit. No, maaring may tao, apart of the family, ikaw or someone na maaring magkakaroon ng paghihigpit. Ako nakikita dito, meron to makikipag-communicate sa iyo dito. Tao na a part of the family or a person who is in a distance. Iba dito, merong meron kayong mga unfinished business dito. Maaring may taong kakausap sa iyo kasi may unfinished business daw kayo. Yun ang sabi dito. May tao din nakakausapin ka kasi may sasabihin siya sa iyong kahilingan. Ako nakikita dito. Maaring may hihilingin siya sa iyo, may hihingin siya sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Tingnan nga natin kasunod nito. Ano pong mangyayari dito, universe? Tingnan ko ha. Kung ano man yung kahilingan na to, sa nakikita ko dito, sa ngayon, medyo magulo yung situation. O, ang nakita ko, pero magiging maganda yung at the end. Magiging maganda siya. Ito. Sa ngayon, delay lang siya. Pero magiging maganda. At the end, magiging maganda siya. Magsasucess. Kung ano yung mga delay sa inyo. No? Dito. Magiging okay daw yun. Kung ano yung mga hinihiling nyo, magiging okay daw siya. Tingnan natin ang advice sa'yo. May mga idea na i-pursue pero hindi pa magagawa sa ngayon no? Sa nakita ko dito. Hindi pa siya magsasucess. You think na successful siya pero delay lang siya. Advice po. Thank you. Okay. Hindi ba nananakit yung likod nyo, ulo nyo, paa nyo? May taong may sakit dito, no? Hindi ba yung mga kalamnan nyo, buto-buto, may sakit sa dugo? Sakit sa bladder, bato? Ako nakikita. Yun. Hindi naman siguro kayo lahat yan. Ang nakikita ko sa'yo dito, may isang sitwasyon sa buhay mo na paulit-ulit na nagaganap. Paulit-ulit na lang. And then, maaring handun yung emotions mo, no? Ganyan. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, huwag ka dun tumutok.
no? You need to give an effort and hard work na lang to change o magkaroon ka ng transformation sa buhay mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa dito. Sa nakikita ko dito. Pero parang paulit. Iba dito medyo naboboard na kayo, no? Kung nasaan man kayo sa trabaho mo, maaaring sa relationship o sa buhay mo, maaaring naboboard ka na, bakit ganun, paulit-ulit na ganito yung nararamdaman ko, ganito yung nararanasan ko. No, huwag kayong mawala ng pag-asa. Nangyayari talaga ito. Hindi lang naman kayo ang nakakaranas niya. Mayroong mga dapat na pag-aralan. Kasi nasa sa inyo si Kiyo. Andito yung sitwasyon na may mga failure, lack of confidence, or yung iba sa inyo, trabaho kayo ng trabaho pero walang successful na nagaganap o nangyayari sa buhay niyo. O walang pagbabago, ganun. Nagiging workaholic lang kayo pero it's failure pa rin. O kaya sa relationship, ganun din sa nakikita ko dito. The advice, bigay ko na lang sa inyo yung advice ha. Ang sabi dito, kailangan you need to use mo yung iyong intuition, mag-trust ka sa intuition mo, huwag ka daw mawala ng pag-asa, make a new horizon, pumili ka ng tamang direksyon, or andito yung sitwasyon, give an effort and hard work to fulfill yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung kailangan magkaroon ka ng development sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera mo, sa trabaho mo, sa sarili mo, doon. You need to speak out. Be confident. Tsaka, ang nakikita ko rin is, you need to take it action. Mag-take it action ka to accomplish talaga yung mga bagay na gusto mo mag-success sa buhay. Listen to your inner voice, no? Alam ko na iba sa inyo pagod na kayo sa mga nagaganap na nangyari sa inyo. Makaka-receive ka ng text message sa tao na in a distance. Yun. Mayroong tao dito na makipag-usap sa'yo. Maaaring kasama mo sa trabaho or babae. Maaaring itong tao na to tinutulungan mo o tinutulungan ka niya. Yun. Diba dito, co-workers eh. Sa nakita ko dito. Diba dito magkakaroon ng collaboration, something creativity, joy, or celebration. Yan, may mga pupuntahan siguro kayong gathering, o kaya may tao na mag-share sa'yo ng kanyang suporta o pagmamahal, maaring kaibigan, kapamilya, kasama sa trabaho, ganyan. Maaring may mag-aaya sa'yo, no? Kung sino man siya, para mag-chill-chill kayo, aalis kayo, para magko-coffee break ba kayo o lalabas lang kayo kakakain, mga ganyan. Baka dito iba is celebration sa iba. Yun ang nakikita ko. May pag-aya. May pregnancy rin ako nakita, no? Siguro may taong buntis, no? May married din ako nakikita. Yun. Maaaring may pupuntahan ka. O baka may ikakasal. Yan. Nakita ko dito. May mga sitwasyon na magiging masaya ka daw. Parang nandito ka sa sitwasyon mo, oh. May mga problema na magsasucess. Ibig sabihin, may mga ginagawa ka o may mga gagawin ka na sa ibang aspeto ng buhay mo na magsasucess ito. May successful happening sa buhay mo. Hindi naman lahat negative. May successful. Arigatou namaste, God bless.